from man's rejection to God's divine promotion. And when we say rejection or man's rejection, hindi tayo stranger dyan. One way or another in our lives, we will feel rejected. We will feel na parang nade-deny tayo, we are left behind, we are denied yung mga opportunities na dapat na meron tayo or yung rights na meron tayo, or yung mga heart's desires natin. Kasi bawat isa sa atin merong gusto, meron kang nais. Sometimes wala kang hinahangad, yung pang meron ka, kinukuha sa'yo. Hindi ito parang minsan nang nangyayari. Sometimes it's actually madalas, no? Even yung bata ka pa lamang, mararanasan mo to kahit sa loob ng iyong pamilya. May mga tao na they do not appreciate you. Normally, tawag natin sa Filipino dito yung tinatawag na walang pahalaga or hindi pinapahalagahan yung iyong effort, yung iyong pagmamahal, yung iyong presence hindi pinapahalagahan. And we normally undergo these things in our lives. Throughout our lifetimes, we do encounter these things. We are being rejected by man. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon, even if we are rejected by men, sabi nga niya, for man's rejection to God's divine promotion. So kapatid, dapat magbunyi tayo. Kasi kapag tayo ay nire-reject ng tao, pag sinabi mong tao, lagay mo na lahat, yung fill in the blanks. Yung pa nag-exam tayo, nag-quiz, you may fill in the blanks, lagay mo yung sa blank na yan, pwedeng magulang mo, nire-reject ka. Pwedeng asawa mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng kamag-anak mo, pwedeng kaibigan, pwedeng katrabaho. No? Even some strangers, sometimes they actually reject us. Even without knowing us, nire-reject na nila tayo. It happens. Pero kapag nire-reject tayo, dapat magbunyi tayo. Kasi ibig sabihin nun, more often than not, lalo na kapag ikaw ay anak ng Panginoon at ikaw ay nire-reject ng tao, at sa tingin mo, dapat meron ka dun. Pero tinatanggal sa'yo, kinukuha sa'yo, inaalis sa'yo, isa lang ibig sabihin may magandang plano ng Lord para sa buhay mo kasi you will be promoted, you will be rewarded, you will be favored by the Lord. That is the meaning of God's divine promotion. No? Lahat po tayo may ganyang istorya sa ating buhay. And para mas maintindihan natin, tingnan natin na ang 1 Corinthians 26 to 27 ay somehow medyo nagkulang po dito yung chapter hindi po nailagay, no? So I believe this was 1 Corinthians 3, 26 to 27 NIV version. So, brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Alam mo, minsan kapatid, tayo mismo, we reject our own selves. We think that we are not worthy or we are not capable. But God is telling us today na pinipili ng Lord yung mga bagay at mga tao na parang sa paningin ng iba, paningin sa sarili nating paningin, ay hindi karapat-dapat. Diba? So, sometimes tayo nare-reject kasi yung mga tao, they feel na hindi ka karapat-dapat dito, dapat sa amin to, sa akin to. Bakit ikaw? Ako dapat. Diba? Naka-encounter tayo ng mga ganun tao. Ngayon, sikat na sikat yung balita na yung China, kinukuha nila yung pag-aari ng Pilipinas. That is China rejecting the Philippines outright do sa rights ng Pilipinas na dapat sa kanya. Gayun din sa Israel. Nire-reject po ng Palestine, ng Palestinian nation, ito pong Israel, depriving them of their rights, the God-given right, yung covenant ng Panginoon sa Israel, na dapat ang bansang Israel sa Israel lamang. Pero sila po'y kumubkob sa lugar na yon. No? It's part of the demonic agenda na para nakawin ang promised land. Kasi takot po si Satan eh. He knows that his time is ending, his time is near, yung katapusan niya. So he will make ways para sabotahe lahat. So isa sa mga plan of sabotage niya ay i-corrupt yung bansang Israel. Kaya nga madalas nagkakasala ang Israel. Kaya ikaw kapatid tayo, when we fall into sin,
Do not be surprised because it is the plan of the enemy, di ba? So that God will reject you and then you will also reject yourself. But God is telling us, even if hindi tayo capable, hindi tayo worthy of anything, that God loves us and God is giving us a chance to be victorious in the land. Because yun yung pagkakatawag niya sa atin. Special tayo sa Panginoon, kapatid. Ikaw, ako, lahat tayo. Kapag ikaw anak ng Diyos, ikaw special sa Panginoon. May plano siya para sa buhay mo. Kasi even if sa paningin mo, hindi naman ako pinanganak na importante, hindi naman ako anak ng hari or ng reyna, di ba? Hindi ako anak ng isang tycoon or taipan. Nung pinanganak ako, ito lang inabot ng aming pamilya. Ito lang inabot ng aking mga magulang. So ako, hanggang dito nung ako'y nag-aral, di ba? Kaya nga ginamit ito nung isang manglolokong dayuhan dito sa bansa, sabi niya, 'di ba? Siya'y normal na mamamayan lamang daw. Nag-aral lang daw siya sa farm, 'di ba? Sikat na sikat itong usapin na ito. Pero ang ating Panginoon, ano man ang pinanggalingan natin, saan man tayo nagmula, hindi importante si Lord yung kapatid. Alam mo ba 'yon? Kung saan ka nagsimula, hindi nakatingin ng Lord doon. Because He is your creator. Yung pinanggalingan mo mang stage or platform, kapatid, ay hindi kilala, hindi ka aya-aya or hindi ka rapat-dapat. Pero yung patutunguhan mo si Lord, doon siya nakatingin. Doon siya nakatitig, kapatid. Sapagkat mahal ka niya at meron siyang plano sa buhay mo. So isa pang verse na, ito lang pala yung binigay sa atin ng verse ng Panginoon. So, technically, when you say God chose the foolish, no? Yung hindi ka rapat-dapat sa ibang pangunawa, pag sinabing foolish, yung walang alam, yung kalokohan, yung hindi karapat-dapat, no? And katulad din ni Rahab sa Israel, sa story ni Rahab, kung kilala niyo po si Rahab was part of the nation of Jericho. So ang Israel nung unang panahon, pinakukubkub sa kanila ng Lord yung bansang, yung lupang pangako, yung Canaan. And we know na napakahirap kubkubin kasi karamihan ng mga nakatira doon sa lupaing pangako or sa promised land ay mga higante, malalaking tao, malalakas, and yung kanilang mga lugar ay may mga wall. Let us be reminded na mga Israelites, sila po yung mga tent lang ang dala-dala nila, kumbaga sa Tagalog, tolda. Di ba, meron lamang silang tolda at meron silang mga kasundaluhan tsaka mga mamamayan na pinapupunta ng Lord para kubkubin yung mga lugar. Ang problema, yung mga lugar na kanilang kubkubin ay malalakas. Mga higante, may mga wall or pader na malalaki, kinakatakutan ng mga ibang bansa. Powerful armies, may mga weapons, di ba? Weapons of warfare. So impossible. So in the eyes of the people in the promised land, the Israelites that are coming in to conquer the land are just foolish people kasi hindi sila karapat-dapat. Di ba? Sa tingin nila wala kayong karapatan, wala kayong lakas para lumaban. Katulad ng pagtingin ng China sa Pilipinas. Sa paningin nila, mahina lang ang Pilipinas. Wala kayong kakayanan. Di ba? Kaya ganoon din ang tingin ng marami sa Israel. They are just a small nation and anytime they can destroy it. Kaya paulit-ulit ang bansang Iran na sasabihin nila, we will wipe out the Israelites in the planet. So bisay mawawala rin sa planeta ang bansang Israel. Uubusin daw nila ang lahi ng Israel. Kaya gumawa na sila ng iba't ibang mga organisasyon tulad ng Hamas, Hezbollah, diba? Napakarami na lang ginawa, yung mga Houthis. Ang dami nilang tinatag para wasakin ng Israel. That's the main plan, the main battle plan. Pero pinagtatawanan ng Lord ang mga taong ganito. Nagtatawa lang ang Panginoon sapagkat iba ang plano ng Panginoon. Sa paningin ng mga tao, we are rejected, you are rejected. Pero in the eyes of the living God, no. Your rejection from other people will be your promotion. Ngayon sa panahon natin, di ba pag nagsalita ka ng tama, when you say righteousness in the eyes of the people, they will say na ikaw ay baduy. You do not go with the flow. You do not do what is accepted in the social norms or the society that we have. Kaya ngayon, pag hindi ka sumunod sa usaping gender, pag hindi ka naniwala na may iba pang dapat pumasok sa pambabaeng restroom, sa Filipino tawag natin yung comfort room. Pag nagulat ka, bakit tatlo ang pwedeng pumasok dito? Tatlong klase ng gender. Di ba dapat dito isa, dito dalawa? You will not understand it kapag you just want to go with the flow, di ba? Pero pag ikaw may anak na babae na maliit pa at may nakita kang pumasok na lalaki na nagpapanggap na kung sino man siya, no?
sa pumasok sa may restroom ng batang babae, what will you feel? Diba? You tend to protect your little child because alam mo na pwede siyang madelikado doon. That's the meaning of that. And people will try to twist everything. May lumabas na isang leader daw siya ng Panginoon. Sabi niya siya ay sugo ng Panginoon. Pero sinasabi niya, ang Biblia ay hindi na sapat. So what are they doing? They are rejecting people who are righteous, who are believing in God, who are believing in the Bible. Again, it is their right. Whatever is their right, gawin nila ang kanilang karapatan. Pero ang salita ng Panginoon, hindi natin pwedeng baliin. Hindi natin pwedeng babyhin ang kasalanan. No? This is not about perfection. Hindi dahil sa perfecto tayo. Lahat tayo nagkakamali. Pero ang salita ng Diyos ay tunay at tapat. Kung ano sinabi ng Lord, yun ang ating susundin. Mula noon hanggang ngayon, hanggang katapusan, ang salita ng Lord ang mananaig. Hindi ang ating pananaw or opinion. Kapatid, whoever rejects us, it doesn't matter. Whatever it is that they say or they do, hindi man nila tayo bigyan ng karapatan, pero ang karapatan natin mga galing sa Panginoon. As long as you have God by your side, kapatid, nothing else matters. Si Lord ang bahala sa lahat ng bagay. So, Rahab, the story of that Rahab, pumasok sila, no? Itong Israelites sa Jericho. And when you look at it, impossible na. Kasi ang lalakas ng kalaban. Pero sabi ng Lord, okay, huwag kayo matakot dito sa muog na to, sa pader na to. Kasi gugunawin ko itong pader na to, tutumba itong pader na to na hindi nyo kaya pabagsakin. Ang gagawin nyo lamang ay, lilibot kayo dito at magkakantahan kayo, magpa-praise and worship kayo, magpapatunog kayo ng shofar. Yung shofar po yung pinapatulog natin every time mag-start ng service ng Panginoon, pag Sunday service. Magpapatunog lang kayo ng shofar at babagsak yung pader na yan. And when they were there, one woman na na-recognize siya na tinawag ng Panginoon itong mga tao, itong mga Israelites, sabi niya, pagka pumasok na kayo dito, huwag niyo akong kalimutan na ang aking pamilya. Because I believe that God sent you. And so even if Rahab was not an Israelite, because she saved those people na nag-espiya sa Jericho na pinadala ng Israel, at niligtas niya yung mga taong yun para makaligtas sila, hindi sila mapatay, nung ito pong kinubkob na ng Israel and Jericho, na tumumba po yung kanilang pader, bumagsak, no? Ay hindi nila kinalimutan si Rahab at inabsorb nila sa Israel. Naging isang Israelite citizen din, ang isang taga Jericho na si Rahab. Ano po ang pinaka-implication nito sa ating lahat? Rahab was rejected because she was never an Israelite from the beginning. From the very beginning, hindi po siya isang Israelita. Pero kahit ganito po, tinanggap siya ng Lord, naging part siya ng Israel, and isa po sa pinakamatinding bagay, out of her own bloodline, nanggaling po si Haring David, at out of David's bloodline, doon po nanggaling ang ating Panginoong Hesukristo bumaba sa lupa. Rejected? No. Favored and blessed. Ito po ang buhay ng Rahab. So when you hear about the life of Rahab in the Bible, yun po yung kanyang blessing. Sapagkat siya po yung nagtiwala sa Diyos. Siya po yung nanampalataya at naniwala despite the rejection of her own countryman na sinasabi na siya ay nag-betray sa Jericho. No? At siya po yung sumama sa Israel. Rejected po siya. Pero hindi po siya rejected sa mata ng ating Panginoon. Mind you, kapatid, her job is actually not even a nice job, kapatid, nung panahon niya. Siya po ay isang babae na nakikipag-partner sa iba at yun yung kanyang trabaho. But even if God did not look into her circumstances, because God looks at the most important thing in her life. At mamaya maintindihan natin, ano kaya yung tinignan ng Panginoon doon kay Rahab at na dapat natin i-apply sa ating sarili? Anong meron si Rahab na binigay siya ng Panginoon ng pagkakataon? So ito po yung number 1, man rejects us due to the blindness and selfishness. So huwag tayo magtataka. May mga tao magre-reject sa buhay natin, sa atin mismo, dahil hindi nila nakikita lahat ng bagay. Hindi nila nakikita ang nakikita ng ating Diyos. That's number 1. And yung pangalawa, because of selfishness. May mga taong naiinggit, naasar, kasi hindi sila makapahid. Bakit ikaw aangat? Ako gusto kong umangat. Hindi ko nga narating yan, ikaw mararating mo pa, diba? And it's one of the traits of the Filipino. Favorite na pastime ng mga Filipino ang mag-crab mentality. Pag may umangat, hahatahin ko ito pababa.
Diba? Sino ka ba? Kapatid lang kita. Diba? Sino ka ba? Kamag-anak lang kita o kaibigan lang kita. Laging merong way of bringing down other people. Basta lang ang kanyang sarili ay hindi mapapababa. Paboritong gawin niya ng mga tao. Pangalawa po, God looks at the heart. So just like with Rahab, even if she was rejected by men, si Lord hindi siya na-reject. Anong tinignan ng Panginoon? Ang tinignan ng Lord yung puso ni Rahab, because God looks at the heart. Kapatid, lahat tayo siguro na nakikinig dito ngayon, even yung makikinig via social media platforms, for sure one thing you might not have all the things in the world, but you do have a heart. May puso ka. At yung puso mo, kung yan ay para sa Lord, nakatingin ng Lord yan. You have the best thing in the world. You have the best person in the world. Nakatuwang mo at ang bibigay sa'yo ng lahat ng bagay kasi He looks at your heart. So you should be thankful kasi binigay kanya ng puso at doon siya nakatingin sa atin. When people reject us because they think that we are not enough, we are not supposed to work out for them, or we are not sapat para sa kanila, kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa pagkakita ng Lord, hindi siya nakatingin doon. Nakatingin siya sa puso mo. So God, one focus sa binigay sa atin ng ating Panginoon ay, man rejects due to blindness and selfishness. So, yung binigay sa atin na verse ng Lord dito, number 1, Genesis 50:20 in the New King James Version, it says, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Now, Joseph, this was about Joseph. Naalala niyo, di ba, nung siya po ay tinapon ng kanyang mga kapatid sa balon, kasi ito pong si Joseph, napaka-active na tao, kasi may prophetic gift siya. Maraming ganun lalo pag may prophetic gift ka, gusto mo ibahagi agad. And some people will not recognize it. Kakainis nila yun minsan, kasi feeling nila nasasagasaan sila. Lalo na pag tumatama sa kanilang prophetic word. Hindi nila matanggap yun, nainis sila. Sino ka ba para magsalita ka ng prophetic, lahat naman tayo tinawag ng Diyos. So inggit sila kay Joseph. So dahil sa kainggit nila, pati yung papa nila, parang favorite yata itong si Joseph, anong ginawa nila? Tinapon nila sa balon. And then later on, ibinenta nila bilang slave. Para mawala na sa eksena. So kapatid, nagtataka ka pa ba? Minsan sa trabaho, may mga tao nang tutulong-tulong laban sa'yo. Diba? Gumawa na sila ng liga ng katotohanan. Diba? Para labanan ka. Even sa family minsan, mga kapatid paman din minsan, di ba? Minsan magulang or minsan anak pa. Nagtutulong-tulong para tayo ay saktan o ang ating kalooban. Imbis na sila ang ating kakampi, hindi pa. So they meant evil toward Joseph. They have rejected him because of blindness and selfishness. Kasi nakita lamang nila ang kanilang sarili. Hindi nila nakita yung potential ni Joseph. Pero even if they meant evil against him, to destroy him, to kill him, to take him out of the picture, pero si Lord hindi na nakita, kapatid. Where it all boils down, kapatid, kung saan to lahat nagsisimula at nagtatapos, is not understanding yung katotohanan. Kasi kapatid, tayo madalas nakatingin tayo sa physical lamang, yung nakikita ng ating mga mata. Kasi kahit tayo, nare-reject natin ang ating sarili minsan because we see in the physical. And yet God sees the spiritual, God sees the past and the future. Not just your present time. He knows ang potential mo. Alam na Lord, ano yung mga missing pieces? Ano yung kailangan nito para mabuo niya to? Diba? Ito, lalatag ko to. Pero hindi mo pa nakikita yun. Kaya ikaw mismo, parang wala nang mangyayari. Ganun din sinasabi natin. Parang wala nang pag-asa. Mas okay na ganito na lang. Kasi hindi natin nakikita yung plano ng Lord. Pero si Lord, alam niya, kasi natatawa lang si Lord sa ating lahat. Kasi alam niya. Hello, kapatid. Naranasan mo na ba yun? Mismo ikaw, nire-reject mo sa sarili mong kakayanan? Minsan asawa natin. Nagsasabi ng hindi maganda sa atin, they think na, ay, hindi ka karapat-dapat, wala ka mararating, hanggang dito ka na lang. Kaya mga wives and husband, maging maingat tayo.
Huwag tayong magmamaliit ng ating asawa. Kasi ikagulat natin yun na si Lord binaliktad niya yung situation. Even sa mga anak natin. Sometimes, meron tayong paborito, ito si ganyan, si ganon, ito mas gusto ko tong anak ko to, kasi sa tingin ko siya makakarating dito. Ikaw wala ka mararating. Diba? Hanggang dito ka na lang. If you only know the history of maraming artista, kadalasan yung mga magulang, tinuturuan ng singing, ng acting yung kanilang anak na ito, hindi nila alam yung isa palang anak magiging artista. Why? Because hindi naman nila alam mangyayari sa future. We have all our own desires, our own plans, our own goals, pero sila na magpapatupad ng lahat ng bagay. Kaya madalas kapatid, sa ating buhay, di ba, may mga taong ganun, i-reject tayo. They do stress projection. Kung ako nga, di ko narating eh. Ikaw pa kaya? Bakit mo mararating yan? Tinaray ko na ngayon, naghihirap ako, nahirapan ako, wala nangyari sa akin. Tatry mo pa. Di wala mangyayari sa'yo. Di ba ganun kapatid? May mga ganun tao. I remember at one point in our lives, nung nagsisimula pa lang kami mag-asawa, na talagang naglilingkod kami sa isang gawain sa church. And in one of the events sa pinuntahan namin, meron pong isang elder na nilapitan kami. We didn't even know kung ano sasabihin niya. Akala namin i-bless kami or we will just be greeted and all. Nagulat kami na sinabi sa amin na kayong mag-asawa, you are not able to conceive. You are barren. Ganon ang sinabi sa amin. Alam niyo na po yung Tagalog na word niya, medyo masakit pakinggan yung word na yun. Sinigaw niya sa harapan ng maraming tao. Kayo ay mga barren, sabi niya ganon. We were waiting for a reaction from the church or the leadership and all. No one said a word. No one corrected that person. No one said a thing. So we were rejected that moment on in our lives. Yet, so of course, kung bilang mag-asawa, alam namin mga plans namin kasi during that time, wala pa kami plano magka-baby. We didn't want because di pa kami ready financially. We felt na it's not yet the moment in time para gawin namin yun. We have to plan. Kasi mahirap mag-baby sa panahon natin, di ba? All of us should do that. Marami pong magulang gusto lang magka-baby pero wala pong planong maging responsable. And we just wanted to be responsible. And yet this person attacked us from nowhere. Hindi namin alam bakit siya nagsabi ng ganun sa amin. And so during that time, we were rejected. We felt so much rejected. Napakasakit. At higit sa lahat, wala nagtanggol. No? Wala pong nagsalita ng correction or anything. And yet we did not take it to heart. Sabi ko sa wife ko, let's just forgive and forget. Move forward ng tayo, maglingkod tayo sa Panginoon. Even if ganun yung nangyari, wala nagsalita, wala nag-correct. Let's just forgive. And then of course, later on, years after that, they realized, no? Kung gaano kami biniless ng Panginoon na binigyan kami ng baby nung ready na kami. And a lot of things, blessings and all. Alam mo kapatid, there are people that will reject you because they believe that you are not worthy. Sometimes hindi mo alam, hindi pala sila nagsalita noon. Si Satan, tinuruan lamang sila because out of inggit, out of galit, out of misunderstanding you. They say things out of context, out of the normal, to respite you, to say negative things about you, kasi ginamit lang din sila ng kaaway. So our assignment kapatid, pag may mga ganun tao, just forgive, forget. Just let it go and move forward. Hayaan mo si Lord ang lumaban para sa iyo. Hayaan mo si Lord ang magtanggol para sa iyo. Hayaan mo ang Panginoon ang bumawi para sa iyo. Hindi bumawi para gantihan sila. No. Bumawi para ipakita sa kanila that the Lord has a table for you in the presence of your enemy, that He will show up with a banner, a standard of love para sa iyo. Na sinasabi niya, ay ito anak ko to. This is my faithful son and or daughter that I am in love with. Because even if inatake niyo siya, hindi siya naglumaban, hindi siya gumante. He or she just trusted me. Yun yung kanyang ginawa. And therefore, I will reward him. I will reward her and show her mighty and great favor. Kaya alam natin yung nangyari kay Joseph.
They meant evil for him to destroy his life, to say bad things about him, to curse him, diba? To place witchcraft over him, and yet God vindicated, recompensed Joseph. So kapatid, huwag tayong magtaka. Kasi may mga taong ganun. May mga taong mahilig manakit. Diba? To say things, bad things. Hanggat buhay ka pa kapatid, hanggat may buhay tayo, may pag-asa pa. Meaning, God is still able to do a lot of blessings, favor, diba? For you and me. Hindi pa tapos ang laban kapatid. And even sa heaven, pag doon na tayo, doon magkakaalaman sino ba talaga may mga rewards. Sino may corona, sino may ganyan. Sapagkat marami ang plano ng Panginoon para sa atin. So huwag ka mawalan ng pag-asa kapatid kasi not just in heaven, but here on earth, you will have rewards. Especially if God sees na tayo inaapi, na tayo minamaltrato, na tayo pinapawalang halaga ng mga tao. He will repay, no? In due time. Mark 6:3-4 in the ASB version, it says, "Is not this the carpenter, the son of Mary, and brother of James, and Joseph?" This Joseph is, I believe, Joseph, "and Judas, and Simon, and are not his sisters here with us?" And they took offense at him. And Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his own hometown, and among his relatives, and in his own household." Ano po ibig sabihin nito? Friends, si Jesus Christ mismo, nireject siya ng mga kamag-anak niya, ng mga kapitbahay niya. So huwag kang magtaka kung ikaw ay nare-reject ng mga taong malapit sa iyo. Nagtataka ka ba bakit minsan yung magulang mo, minsan yung mga kapatid mo, ayaw nila sa iyo, or ayaw nila dahil born again Christian ka? Galit sila sa iyo. They say bad things about you. Walang mangyayari ito kasi hindi ko sumunod dito, hindi ko sumunod sa tradition. Ito mangyayari sa iyo. Mismong si Jesus Christ, kapatid. Kaya sa mga nagsasabi po na walang kapatid si Jesus Christ, ang sabi dito, di ba? His sisters. Meron po siya mga brothers and sisters. May mga kapatid po si Jesus Christ from Mary and Joseph. Hindi po siya one and only son. Siyang one and only son ng ating Panginoong Diyos, Diyos Ama, but not of Mary and Joseph, because Mary and Joseph, they had lots of sons and daughters, just like Andrew and other brothers na nagkaroon si Jesus Christ. Kapatid, hindi po yan kamalian. Yan po ang katotohanan ng ating salita ng Diyos. May mga kapatid po siya ang ating Panginoong Jesus. And nakatatawa doon kasi nireject siya ng even na mga kamag-anak at ng mga kapitbahay. Saying na, anong karapatan mo na maging messenger or prophet or messiah? Eh di ba karpintero ka? Tapos kapitbahay ka namin, kamag-anak ka namin. Sino ka para magsalita sa amin? Kaya nga nauso yung salita na, ito, pasintabi po sa mga magulang, huwag po natin gagamitin yung salitang to. Anak lang kita. Di ba? May mga ganun, anak lang kita. Yung paboritong salita ng mga Filipino, ng mga magulang. Huwag po natin gagayahin yung kapatid sapagkat napakasamang salita niyan. Na sabihin na anak lamang kita. Don't say those things sa harapan ng ating Diyos. Tanggalin po natin yung mga maling kultura, tradisyon. Sapagkat hindi po yung kalooban ng Diyos na nagsasabi tayo ng ganyan. Ang dapat sabihin natin, Lord, thank you that you have blessed me with a son or daughter na paaalagaan ko, pinagtiwalaan mo ako. Hindi ako karapat-dapat. Kaya kahit sa asawa, hindi na dapat sasabihin na, asawa lang kita, pwede kong gawin sa'yo lahat ng gagawin ko. Wala kang karapatan. No. You should be ashamed of yourself, kapatid, kung ganun ka magsalita. Change habang may time pa. We should not say evil things sa ating mga asawa. Dapat natin silang pahalagahan. Kaya nga, di ba, husbands, love your wives, and wives, submit to your husbands. Mahalin mo ang asawa mo, at respetuhin mo at sumunod ka sa iyong asawang lalaki. At sa mga anak naman, do not exasperate your children. Huwag natin silang ubusan ng kanilang kumbaga, ng pag-asa sa buhay dahil sila yung ating kinakawawa. Diba? May mga ganun magulang. Wala kang karapatan. Dapat buhayin mo ako kasi dahil sa akin lumabas ka sa mundo na to. Nasa sa Biblia yan, kapatid? Wala. Wala sa salita ng Diyos yan. Hindi po responsibilidad ng mga anak na buhayin ng kanilang mga magulang. Ang responsibilidad po ng anak ay honor mother and father. Yun po ang kanilang responsibilidad. Mahalin. Pero if they have the opportunity, then go help. Help. Hindi po sinabing buhayin.
meron pong responsibilidad na alagaan at buhay ng mga anak at ang mga kanilang mga supling ay ang mga magulang. So let us clear all of these things. Because our words can sometimes reject people na mahalaga sa ating buhay. And God is teaching us today to do the right thing. Kasi dito mismo, yung mga kapatid ni Jesus Christ sa tao, bilang tao, ayaw sa Kanya. Kaya ang ginawa nilang ni Jesus Christ, gumawa lang siya ng ilang himala, umalis na siya ng kanyang city. Ng Galilee, Nazareth, umalis na siya doon. Kasi nire-reject siya. Kaya ang salita ng Diyos mas kumapit sa ibang lugar. Kasi they have rejected Jesus Christ in that place. So kapatid, huwag ka magtaka. If there are people who will reject you, you say na wala ka ng pag-asa. Ay, imposible ka na magkaroon ng asawa. Imposible ka magkaroon ka ng anak. Ganun. Iba't ibang uri ng salita. Ay, wala na mangyayari sa pangarap mo. Hanggang dito ka na lamang. What is our assignment, kapatid, pag may ganun sa atin? You can actually correct them, no? Kapatid, sorry. I forgive you for saying that, but now I'm blessing you. But God's blessings and rewards are coming. And I'm waiting. I'm decreeing and declaring His victory, His blessings and reward in my life. Because He has a plan for my life. Hindi mo man nakikita yon, I respect that, sinasabi mo. But I'm not accepting it for my life. God loves me and He has a plan for my life. Doon ako nakatingin. So pag may mga taong ganun sa atin, just reject their words. Do not accept it. Forgive them and bless them, but say God's blessings toward your life. Bless your life, kapatid. Yun ang dapat mong gawin. Huh? You bless your own life. You decree and declare God's blessings upon your life. Yung pangalawang focus point na binigay sa atin ng Lord, God looks at the heart. Ang ating Panginoon ay nakatingin sa ating puso, kapatid. Hindi man natin nakikita lahat ng bagay, but the Lord sees kung anong tinatakbo ng ating puso at isipan. Alam niya. Sapagkat siya din na nagbigay sa atin ng mga pangarap natin, siya nagbigay sa atin ng mga salita, bago pa tayo nilikha, alam niya na kung anong mangyayari sa buhay natin. And normally, how we respond to things, importante sa Panginoon yan. Because He looks at your heart. How what will be your reaction on things, napaka-importante sa Lord, kapatid. In 1 Samuel 6:7 in the ESV version says, "But the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as a man sees, man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart." Kapatid, congratulations sa'yo kasi may puso ka. We all have hearts. Meron kang parte ng katawan mo, ng pagkatao mo, na tinitingnan ng Lord. At iyon ay ang iyong puso. God wants to check your life, check your heart, check your soul, every minute, every second of your life. Doon siya nakatingin. How you respond to things, how you deal with things, how you love people that are unlovable, how you forgive people that are unforgivable, how you look at impossible situations. Diyan nakakabit ang ating pananampalataya, kapatid. Diyan nakakabit ang ating righteousness sa ating puso. Sometimes we don't see anything anymore, any hope, any life in a situation. But if we have the heart that believes in God, that He is good and He is mighty sa buhay natin, may puso tayo na nakatingin pa rin sa Kanya kahit ano pang sitwasyon. God loves it because He looks at our hearts. So katulad po kay David, diba? Yung time na sinabi ng Lord kay Samuel, kay Prophet Samuel, na tawagin mo lahat ng mga anak ni Jesse para may anoint po yung karapat-dapat na magiging hari ng Israel. Even si Samuel, si Prophet Samuel, when he saw the people, meron na siyang pananaw kung sino. Ay, ito mangyayari. Ay, ito dapat. Ito karapat-dapat. Di ba ganon? Sometimes kahit ganon pagka we are looking for our lifetime partner, di ba? Pagka gusto mo magkaroon ng boyfriend or girlfriend na mapapangasawa mo, meron ka na mga sariling desire. Ay, ito, siyang gusto ko eh. Siyang plano ko para sa buhay ko. Pero hindi mo nakikita, masama palang tao yun. Akala mo siya na. Hindi pala. Meaning, hindi pala siya nilatang ng Lord para sa'yo. Because you have rejected someone else because you have already your own desires. Because you're looking at the appearance. You're looking at the situation. You're looking at dun sa mga iyong pamantayan or your own standards. But God doesn't look that way. Iba po ang paningin ng ating Diyos.
And so God was teaching Samuel, you look at the physical appearance ng tao kasi makisig. Malalaking katawan ng mga kapatid ni David. So sabi niya, ito na ba yun, Lord? Itatanghal ko na siya, i-anoint ko na siya, i-appoint ko na siya. Sabi ni Lord, huwag mo siyang i-appoint because hindi siya ang tinawag ko. Nakatingin ka lang sa physical na appearance. Hindi ganyan ang aking pagtingin. Nakatingin ako sa puso. Kaya nung nawala na lahat ng tao doon, sabi niya, teka, meron ka ba bang ibang anak, Jesse? Kasi wala rito kahit isa in-anoint ng Panginoon. God did not even see them. Nakita ba nating kapatid yun? They never had the chance from the very beginning. Why? Because God saw all their hearts. Nakita ng Lord ang puso ng bawat isang tao nandoon. Kaya huwag kang magtaka. I remember when Caleb was accepted as a celebrity during his time sa entertainment industry. Wala kaming alam, wala kaming background. But when we were called, surpresa lang lahat. At lahat ng mga kasabay niya ron na nagka-casting sila, casting po kasi tawag, pag ikay kukunin sa isang television or movie, no? Ika-cast ka nila, titignan nila sino yung mga karapat dapat ipe-present kayo sa camera, bi-videohan kayo and all. And we didn't have the experience and all. Hindi naman na-train ang aming anak. Pero pagdating namin doon, puro mga anak ng foreigners na nandun. Para sa isang national TV experience. But when they chose Caleb agad. Doon nakita siya ng mga artista, pinili na siya. They have already rejected everyone just looking at him. Sabi nila, siya ang karapat-dapat, siya ang dapat dito. Kapatid, ganoon ng Panginoon. Alam niya kung sino ang dapat at hindi. Sapagkat siya nakatingin sa puso. So wag mong tanggalan ng pag-asa ng sarili kapag may nagsabing hindi ka karapat-dapat. Ayaw ko sa iyo, hindi ka dapat dito, wala kang karapatan, di ba? Okay, nag-effort ka na. Tapos lahat ng effort mo hindi nila nakita. Di ba marami sa ating ganoon? Nag-effort ka, ginawa mo na lahat, tapos wala naka-appreciate. Wala man lang nagsabi ng thank you. Naranasan mo naman minsan mag-imbita ng mga tao. Tapos nung inimbitahan mo sila, umalis na sila sa iyong party, wala man lang nagsabi ng thank you. Di ba? Madalas pa, wala pang ambag. So wala pa nag-thank you. Di ba minsan, it's painful somehow na wala naka-appreciate ng ating effort. Pero si Lord na-appreciate yung efforts natin. Kasi nakikita niya ang puso mo, ang puso natin lahat. God looks at the heart. I remember at one point in my life, there was that doctor na sabi niya, wala nang pag-asa ang buhay ko. Ito na lang daw ang mararating, ito na lang mangyayari. And when I look at the signs, no, nakita ko lahat, grabe. Tinignan yung aking blood pressure, tinignan yung aking heart rate and all, grabe. Wala kang makitang tama. And yung pakaramdam ko, hindi ako makahinga madalas during that time. So sa aking sariling pananaw, it's impossible. But what I did was I trusted the Lord. Sabi ko, Lord, sabi ng doktor ganito raw. Yung pakaramdam ko at yung nakalagay na data rito, wala na mangyayari. Katapusan na. Pero sabi ko, naniniwala ko may pag-asa pa. Maliit pa yung anak ko. Kailangan ako ng aking asawa. So I believe na bibigyan mo pa ako ng malakas na katawan. So ang ginawa ko everyday, pag galing ko sa trabaho, papasok pa uwi sa bahay, what I did was listen to music. Yung kanta kanina, yung Waymaker, pinapakinggan ko lagi that God will make a way. Because even if I was rejected by the doctor said that this will happen. I said, no, I'm rejecting it. What I'm accepting is our God's miracles, signs, and wonders in my life. Yun yung i-accept ko. Sabi nila, wala na raw pag-asa, pero sa Lord may pag-asa. So I trust the Lord every day. Naglakad ako na naglakad. Papasok, pauwi, pabalik ng trabaho. Listening to God's music. Yung kanta na Waymaker. And truth be told, after 1 year, nagpa-check up ulit ako sa doktor, nakita lahat negative. Nakakahinga na ako na maayos and all. Why? Because it was through God's promotion that I did that. Hindi po yung sa sarili kong kakayanan. Kapatid, huwag tayong tumingin sa ating sariling kakayanan. It is God who will promote us. It is God who will give us the opportunity. Kapatid, wala pa bang benta? Wala pang kota? Diba? Look at what God can do. Time and time again, look at your history. Saan ka tumitingin? Nakatingin ka ba sa ngayon? Yung monthly quota mo, yung quarterly quota, yung yearly quota mo. How about last year? How about last year? Nakaligtas ka ba? Did God do a miracle before?
sa sakit mo at karamdaman, gumaling ka ba sa karamdaman mo last decade ago? For sure, kapatid, kung nakikinig ka ngayon, you survived. God rewarded you. God awarded you with so much more than you can imagine. And now, why are you forgetting God's miracle signs and wonders in your life? Wala ka bang anak dati? Binigyan ka ba niya ng anak? Wala kang love life, bigla kang binigyan ng Lord ng love life para magkaroon ka ng asawa. Everything na meron tayo, alam ng Lord yun. Alam niya yung kulang, alam niya yung wala, at alam niya yung meron. So our assignment is to trust Him, even if people are rejecting us, even if the circumstances reject us. Let God speak through your circumstances, and He will bring forth His signs, wonders, and miracles, because God is faithful. Ganun pa ang ating Diyos. Magtiwala ka na may kayang gawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So yung takeaway na binigay sa atin ng ating Panginoon, yung conclusion niya para sa atin. Number 1, humility. Rejection tests our hearts. So in all of these things, pag tayo na-reject, kapatid, ang dating gawin, dapat maging humble tayo sa Panginoon. Huwag tayo magmalaki. Huwag natin pakita na, hindi, sabi niyo hindi ko kaya, ay aapakan ko kayo balang araw. Mamaltratuhin ko kayo balang araw kasi nireject niyo ako. No. The proper response is to be humble. Okay, Lord, they said things about me. I'm not accepting it, but I believe one day you will lift me up. Iaangat mo ang buhay ko. Iaayos mo aking sitwasyon. Pagagalingin mo ako, papagalingin mo ako sa aking sakit. Diba? Magagawa ko yung aking mga assignments. Knowing full well na napagtiwalaan kita noon, pagtitiwalaan pa rin kita tomorrow. Because God is testing also our hearts. Tinitignan ng Lord ang ating puso. How will we react into a situation? How will we accept and resolve our problems? Doon po nakatingin ng Lord. Because God, from the very beginning, chose you. He chose us. He chose all of us, ng mga anak niya. Yung mga taong tinawag niya na maging anak niya, hindi po lahat. Remember that, kapatid. Many are called, but few are chosen. Put this in your heart, in your mind, in your soul, kapatid. Hindi po lahat ng tao maliligtas. Hindi po yun ang assignment ng Panginoon because everyone has made a choice in their hearts. Bawat isa pong tao, mayroon pong choice sa kanyang puso. You cannot save everyone. Jesus Christ was already rejected by some people. How do you say so na lahat maliligtas? No. It will not happen. For God so loved the world, diba? That He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Whosoever believes, those are the chosen ones. If you believed in Jesus Christ as your Lord and Savior, then you are the chosen one of those people that are called but are chosen. So many are called, maraming tinawag, pero hindi po sila lahat maliligtas. Nagets natin yung kapatid. Pangatlo na binigay sa atin ng Lord, rejoice, for refining reveals gold. So tayo dumaraan sa mga pang-aapi ng ibang tao, hayaan mo lang, kapatid. Let them say their piece, but reject it in your heart with your mouth. But rejoice, because God is allowing these things to refine, kapatid. Hindi lang man po ikaw, kapatid, lahat tayo nire-refine. Pati yung mga nang-aapi sa atin, nire-refine tayo. Because after the refining, will come gold or something else. Alam niyo po ba yung refining? Di ba sa mga ginto, minsan pagka kumuha ka ng ginto, hindi pa yan buong ginto. Normally, ano pa yan, magaspang, hindi pa yan makintab, hindi yan kulay dilaw, parang kulay black pa yan. So what they will do is they will put it in a fire or in a forge para matunaw yan, maalis lahat ng mga impurities. Pag natanggal na impurities, they will see the gold. Once na nag-cool down na yung natunaw na ginto, makikita mo medyo kumikintab na yun, mamaya makinang na siya. Tanggal na lahat ng mga ibang mga bagay na hindi karapat-dapat doon. So kapatid, yung mga bato na technically just rocks, lalabas yan. Yung mga ginto, lalabas yan. Diba? So kung ikaw ay tansok lamang at hindi ka karapat-dapat sa Panginoon, alam na ng Lord yun. So kapatid, rejoice. Because tayo na inaapi, tayo na minamaltrato and all, kung ano man yung nangyayari sa buhay mo na hindi karapat-dapat, rejoice. Because ang Panginoon may plano sa buhay mo, He will reward you one day because He is refining you to be gold, maging isang ginto. And one day, yung mga nang-aapi, yung mga nangmamantrato, gumagawa ng masama tulad ng WEF, yung mga grupo ng Illuminati na yan, na gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan sa mundo natin.
They will be refined and one day lalabas na sila mga tansok lamang. Sila mga bato lamang. Hindi sila ginto. In 1 Peter 5 to 6 in the NASB version, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God so that He may exalt you at the proper time. So wait lang tayo kapatid. In the proper time, God will show Himself mighty sa buhay natin. May mga taong hindi tayo na-appreciate, okay lang yun. Just forgive them. Pray that God will one day reconcile you with people who are like that. But believe that at the proper time, God is your mighty and gracious reward. Sapagkat ganyan po ang ating Diyos. Hindi siya papayag. One day, He will reward us. You whom I took from the ends of the earth and called from its farthest corners, saying to you, you are my servant. I have chosen you and not cast you off. So hindi po tayo iniwan ng Lord, hindi tayo inabandon, hindi tayo nireject na ating Diyos. If people have rejected us, sila lamang yun. Sila lamang yung kapatid. Hindi kasama ang Lord doon sa nag-reject sa'yo. If they said bad things to you, forgive them. Kaya marami pong ganitong tao eh. Minsan, may sinabi sa kanilang di maganda yun sa church. Let's say, kunwari, may kapatiran ka sa church, isang leader or isang elder or someone na kinausap ka. Katulad yung nangyari sa amin. Sabi sa amin ng tao na to, ganito, ganyan. We could have rejected the Lord. Kasi sabihin na namin na ayaw na namin bumalik sa church, hindi na kami mag-church, ayaw na namin maging Christian. Kasi tingin namin, maraming masamang tao sa church. Kapatid, hindi si Lord ang kasama ron. Yung tao na yun na may problema. So what you need to do is forgive. Forget. Just move forward. And let the Lord deal with that. Because one day God will show up para sa ating lahat kung sino yung karapat dapat at hindi. Pero Lord, hindi tayo kahit kailanman iiwan. Hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Even if may mga taong ganun. No? Masakit minsan may mga taong ganun. Nasa church pa yan minsan. Either nasa politics yan, nasa gobyerno, nasa eskwelahan, nasa trabaho. The enemy will send someone to destroy our lives. Because that is the plan of the enemy. To kill, to steal, to destroy. To say bad things to us para kalimutan natin ang ating Panginoon. Pero kapatid, pag nasaktan ka, huwag mong kalimutan ng Lord. Lalo kang lumapit sa Panginoon, lalo kang tumakbo sa Kanya. Lord, nakita mo, sinabi sa akin ng tao na to, Lord, di ko na pong bahala. Vindicate me one day that by my name will be cleaned, no? Sa mga sinabi niyang hindi maganda, sa mga bagay na pinaratang niya sa akin, Lord, repay, Panginoon, in your perfect time. Ikaw po ang bahala sa aking pangalan. And in the last verse na binigay sa atin ng Panginoon, in 1 Corinthians 3:13-14, and in the New King James Version, it says, each one's work will become clear, for the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on, it endures, he will receive a reward. So ganyan po ang Panginoon. Alam ng Lord hanggang dulo kung ano mangyayari. May mga tao na may sinasabing di maganda, may mga sinasabing ganyan, ganito. Pero lahat ng ating gawa, si Lord ang magsusukat nun. Alam ng Lord yung sa kanya, tsaka hindi sa kanya. Alam ng Lord yung sino re-rewardan niya, tsaka hindi niya re-rewardan. So huwag po tayong mawalan ng pag-asa, kapatid. If people have rejected us, the circumstances have rejected us, certain things were done to us in our lives, injustice were made upon us, we were cursed or anything, ibigay mo sa Panginoon, kapatid, because He is our great rewarder. Katulad po ni Nabal, no? Si Nabal. Si Nabal ay isa po siyang mayaman sa isang lugar. So si David, during that time, si Haring David ay medyo lagalag siya kasi maraming naghahabol sa kanya. Si Saul, gusto siyang patayin, si King Saul. Pero sabi ni David, no, I will not fight the king because he is also anointed by the Lord. The Lord will reward me one day. So ginawa niya, meron siya nakitang isang kapitbahay, tinulungan niya. Kasi, may mga tupa sila, may mga sheep. So imbis na pwede siyang manguha ng mga tupa ron kasi nagugutom na yung mga tauhan ni David, inalagaan niya yung mga tupa tapos binantayan niya para hindi po mapapahamak. Pero itong si Nabal, sabi niya, sino ba itong David na yan at nangihingi ng pagkain? Hindi, wala akong kilalang masamang tao, hindi ba kriminal yan? Di ba ganun minsan, kapatid? Mayroong mga tao nagpaparatang sa atin ng di maganda. May mga tao nagsasabi sa atin ng di maganda. At may mga tao nagkukonsinti pa ng mga bagay na hindi na sinabi sa atin na hindi maganda. Imbis na sabihin yung tama, palalabasin pa nila tayo masamang tao. We encounter people like this. And yet, ano pong ginawa ni David?
Pwede niyang patayin si Nabal because meron siyang army. Pero hinold back niya ang kanyang sarili. At nagpadala ang Lord ng message from the wife of Nabal. No? Sabi niya, patawarin mo yung asawa ko. Ito na yung reward ko para sa inyo. So David could have killed, no? Pero nagpadala ang message ang Panginoon through the wife of Nabal, si Abigail. So na-cool down po itong si David. Kapatid, kapag tayo nasa situation, God will always bring up a situation para tayo maging mahinahon, para tayo mag-cool down, para hindi tayo magalit, magsabi ng mga di maganda, o gumante or something. Pero dapat doon tayo nakatingin sa reward ng Panginoon. Yun po ang tinignan ni David. Because he was supposed to be a king. If he killed an Israelite during that time, masisira po yung kanyang anointing. So kapatid, bawat isa sa atin, ikaw, ako, lahat tayo, may anointing tayo. So we must be careful how we respond to things na ginagawa ng kaaway. Kasi magpapadala ang kaaway para wasakin tayo. We must be vigilant, ready, na makita natin na mayroong situation na pinapasok tayo, na gustong-gusto ng kaaway para mawasak tayo. So look upon the Lord kung anong kanyang gagawin para kasi may plano ang Lord para sa atin. We must respond accordingly because this is also a test of our hearts. And in the proper time, God will reward us. Kung paano tayo kumilos sa harapan ng Diyos, re-reward niya tayo one day, kapatid. So ano dapat natin gawin? In all these situations na may naharap natin, what we need to do while we are waiting is to praise God, to worship Him unceasingly, to pray to Him every time. That in the proper time, He will reward us. Panginoon, wala pa akong nakikita sa ngayon. Hindi ko pa nakikita ang reward mo. Hindi pa ako gumagaling sa sakit. Meron ako paggaling pero hindi pa total, hindi pa complete. But I'm believing, Lord, that I will receive completely that reward, that healing, total healing from you. I will receive my reward from you. Knowing fully well, Panginoon, na hindi ka nagkukulang ni nagkakamali. Sapagkat ang ating Panginoon is the ultimate rescuer. Sa Tagalog, rest back. Ang rest back natin lagi ang ating Panginoon. He is our way maker. When there seems to be no way, God will make a way. Imposible ba, sabi nila? Wala ka ng pag-asa, mayroon pang pag-asa basta't kasama natin ang ating Lord. Bakit? Because God is our God El Roi, Jehovah El Roi, the God who sees us. He sees everything in our lives, kapatid. Sa paningin ng iba, wala ng pag-asa. Ang Panginoon nakikita niya because God knows who you are. Bago niyo pa kinarate lahat ng bagay, nakita niya ang iyong mga mata. Kilala niya kung sino ka at mahal ka niya. Ganyan ang ating Panginoon. So when people reject us, when people say bad things about us, and when we are in circumstances that reject us at sinasabi na wala ng pag-asa, look upon the Lord because He sees us. What we need to do is speak life. No? Because God is faithful until the end. Hanggang dulo, kapatid. He will make a way as a way maker for you, for your life, for me, for all of us, because He loves us. God is faithful. Ganun po ating Panginoon. Mahal niya tayo at siya ay faithful sa atin. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa, kapatid, just look up to the Lord. One day, He will be your great reward. Yan po ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa kanyang salita na kanyang binigay sa ating lahat. Pinupuri natin ng ating Diyos. And kapatid, this might be the first time that you're hearing this word and you might not know me. You might not have heard about Ancient Doors Church. And worst, baka hindi mo pa kilala ang ating Panginoong Isus. Kapatid, there's one thing that you have to know in this life. We have two destinies. When we die in this world, at hindi natin maiiwasan yan, lahat tayo mawawala sa mundo na to. Ang unang destination na pwede mong puntahan ay hell or impyerno. Yung pangalawa na pwede mong puntahan ay langit or heaven. The problem, kapatid, ay hindi natin ma-determine kung saan tayo mapupunta balang araw. But if we believe in the Lord Jesus Christ na nabigay sa atin ng buhay na sa atin para bilang katubusan sa lahat ng ating mga kasalanan, kung maniniwala ka sa Kanya at mananampalataya ka sa Kanya ngayong araw, bibigyan ka niya ng pagkakataon na makarating sa langit at hindi ka na mapupunta sa hell, kundi sa langit lamang balang araw. Kung maniniwala ka sa Kanya na namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo 2,000 years ago at isinacrifice niya ang buhay niya sa iyo, kapatid, at ikay hihingi ng tawad sa lahat ng iyong kasalanan, maniniwala ka na siya ang iyong Panginoon, Diyos at tagapagligtas today, then He will give you the eternal life, the gift of eternal life na binibigay niya sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. If you will do that today, kapatid, if you will pray with me, you will receive eternal life from Jesus Christ. Let us pray, kapatid.
Panginoon, Panginoon, ako po humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. ako po yung humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon, sa regalo mo sa regalo mo na buhay na walang hanggan. na buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ito. Tinatanggap ko ito. At Panginoon, At Panginoon, tinatanggap kita tinatanggap kita ng buong puso, isip at kaluluwa. ng buong puso, isip at kaluluwa. Habang nandirito ako sa lupa, Habang andito ko sa lupa, tulungan mo ako magbago. tulungan mo akong magbago. Maging mabuti sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maging mabuti sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat, Panginoong Jesus, Salamat, Panginoong Jesus, sa buhay na binigay mo sa buhay na binigay mo sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Ikaw na ang aking Panginoon. Ikaw na ang aking Panginoon. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ng Jesus. Amen, amen at amen. Amen. Amen at amen. If you prayed that prayer, kapatid, congratulations sa'yo. You are now a new creation. The old is gone, the new has come. And God wants to work on your life. I'm sure that you want to know more about Jesus Christ. And if you want to know more, ay puntahan mo lang kami sa mga social media platforms ng Ancient Door Church. And we will be more than glad to help you out. Congratulations sa'yo, kapatid.